Are you ready to transform your health and take control of your life? Join Kwentong Low Carb with Uncle Justin, a powerful live stream program under the Life Without Rice movement. Discover real-life success stories, expert insights, and science-backed strategies on low-carb living, metabolic health, and disease reversal. Learn how to fight diabetes, hypertension, obesity, and more through proper nutrition. With guest interviews, inspiring testimonials, and practical tips, Kwentong Low Carb is your go-to guide for sustainable, healthy living. Don't miss out! Join Uncle Justin and start your low-carb journey today. Okay, it's your time. Magandang gabi mga ka-low carb at sa inyong lahat na taga-subaybay. Ako po si Uncle Justin, ang founder ng Life Without Rice movement, at welcome ang lahat sa isang napaka-special na episode ng Kwentong Low Carb. Ang ating third year anniversary special ay napaka-special ngayong gabi. At bago ako magpatuloy mga ka-low carb ay i-share ko muna ito sa ating mga taga-subaybay habang inihahanda ko ito. Teka. Ang link, i-share ko lamang sa mga chat group natin. I-check ko dito mga ka-low carb sa aking cellphone para mas mabilis na mag-share. Okay. Okay. Ang dali lamang ito. At alam niyo mga ka-low carb, ang huling broadcast natin ay noong May 4. So yun ang 102 episode natin, ano? At aking natatandaan pa na ang ating panauhin din nung period na yon ay si Dr. Rico Santos. At pagkalipas ng 2 buwan muli, ngayon July 28, ay si Dr. Rico Santos muli ang ating makakasama bilang espesyal na panauhin ngayong gabi. At alright, sandali na ito. Nag-share lang ako sa mga group page natin. At ganoon din, share natin ito sa mga group page. Tuloy na naman ito. Sa dalawang group page natin, sa Life Without Rice movement at sa kanyang parang sister group page, ang Low Carb Movement ng Health. So meron din tayong friendly group page dito. Very supportive itong ating low carb and intermittent fasting ng Naga City.
sapat na muna yan, mga ka-low-carb, at mag-start na tayo. Okay. Tulad ng nabanggit ko na, 3 taon na po tayong naglalakbay sa landas ng natural na paggaling. Ano? Ito po ay isang holistic at preventive na pamamaraan na nakabatay sa siyensya ng metabolic health sa pamamagitan ng low carb at intermittent fasting or LCIF. Tinutugunan natin ang ugat ng mga lifestyle diseases gaya ng type 2 diabetes, hypertension at fatty liver. Hindi lamang ito nakatuon sa mga sintomas, kundi direktang inuugat natin ang source ng mga sakit na ito. Yun yung ugat. Mula sa pagiging masasakitin, si Uncle Justin ay umiinom din ng maintenance. 2 ang aking maintenance at nagmistulang alipin din ako ng mga pangamba noon. Ano? Subalit ngayon ay mas malakas tayo, mas masigla at mas may control tayo sa ating kalusugan. Hindi lamang po ako ang patunay dito, kundi kasama dito ang libo-libo na rin ng miyembro ng ating kilusan, ano, na lumaya sa gamot at karamdaman sa tulong ng tamang kaalaman at disiplina ng LCIF. Ang aking tinutukoy dito ay mga miyembro ng Life Without Rice movement na umaabot sa mahigit 250,000 members. At ngayong gabi, mga ka-low carb, may panauhin tayong espesyal. Walang iba kundi si Dr. Rico Santos. Nabanggit ko na nga kanina, siya ang ating huling last 2 months ago, ang ating huling panauhin, at siya muli sa ating muling pagbabalik sa live broadcast ay siya muli ang ating magiging espesyal na panauhin. Si Dr. Rico Santos ay isang doktor na may tapang at paninindigan para sa katotohanan. Si Dr. Rico rin ang ating, kung tawagin ay low-carb doctor ng Life Without Rice movement, at siya ang ating kinukonsulta kapag may mga miyembro tayo na naghahanap ng mga tunay na nagkakalinga sa mga pasyente at mga sakit, at maturuan ang mga pasyente na ma-reverse, no, ang kanilang mga sakit. Ano? At ngayong gabi ay magbibigay siya ng mahalagang punto hinggil sa pre-diabetic. Tunay na diagnosis ba ito o isang trap para gawin lamang na lifetime patient ang mamamayan? Ngayong gabi ay hindi karaniwang kwentuhan lamang ang ating gagawin. Ano? May pasabog tayo sa sistemang medikal, mga insights sa metabolic healing, at siyempre, tatalakayin natin ang itinakda nating 3 pangunahing tagumpay ng ating karanasan sa loob ng low-carb TMAD journey sa nakalipas na 3 taon. Kasama na siyempre dito ang makabuluhang pagkilala sa makabuluhang partnership natin tulad ng Siglakas, no? O sigla at lakas ng LCIF program sa mga civil society organizations at maging sa mga Christian church, kabilang dito ang Jesus is Lord Church dito sa Marikina Heights, Marikina City. Kaya huwag pong bibitaw, ihanda na ang inyong kape at sabay-sabay tayong matuto, ma-empower at magdiwang. Cheers! Okay, titingnan natin ang ating monitor at maya-maya ay makakapiling na natin si Dr. Rico Santos around 7:30 siguro, ano? At alam niyo mga ka-low carb, na-excite ako ngayong gabi sapagkat sabi ko nga sa nakalipas na mahigit 2 buwan na hindi tayo nag-live broadcast, ay muli nating ibubuelo ang sabihin nating online empowerment ng low carb movement, ano? At natutuwa akong nakasubaybay pa rin ang ating mga
partners and followers dito sa ating chat group, ano? At naanyayahan ang lahat na lumahok sa ating selebrasyon, no? Ituring natin ang ating pagsapit ng 3 taon ng low carb, buhay low carb. Sabihin natin, buhay low carb ay nananatili tayo masigla at malakas at walang sakit, malaya sa anumang ang tawag dito daily maintenance, ano? Okay, at gusto kong ipakita agad ang naging karanasan ni Uncle Justin, ang inyong lingkod, ano? Ganito po ang maikling paglalarawan ko, no? At ipakita ko. Ito po ang ating larawan. Tingnan ko nga paano ko may aayos ito. Nasaan na yan? Ayan, yan. Ito po si Uncle Justin na i-check ko lamang ang alignment ng litrato, no? Hindi ko nakabisado ang aking monitor, ano? Okay, dito sa inyong nakikitang larawan, mga low carb, sa kaliwang bahagi, ito ang aking high carb era, kumbaga, no? Yan ang aking larawan, kuha yan noong May 25, 2022, no? So 2 months before na mag-practice na ako ng low carb. Ang aking timbang dyan sa larawan na yan ay 85 kilograms, no? So itong larawan naman na nasa kanan ay kuha noong 2024 naman, no? At dito sa larawan na ito ay 65 kilos ako diyan, ano? So siyempre makikita yung diferensya, no? So nabawasan ako na napakalaki, no? 20 kilos ang nabawas sa akin sa period na yan, ano? Nangyari yung 20 kilos na yun siguro in 6 months, no? More or less in 6 months ay nabawas na natin yun, no? At gusto ko kong ipakita pa ang isang larawan na napakalaki talaga ang tiyan ni Uncle Justin noon, ano, bago mag-low carb. Itong larawan na ito ay I think 2002 rin ang kuha na ito sa isang swimming party kasama kong aking mga apo rito. Ang aking waistline dito, kung di nagkakamali, ay 85, no? No. Tama ba? Kasi 30, i-check ko nga. Ang aking naging waistline ay umabot ng 38, ano? 38 to 40 inches. Ayan, meron akong kodigo rito, no? So, hindi ka taka-taka. Sapagkat ang aking lifestyle noon, mga low carb, ay maghapon, almost 24 hours nakaupo lamang ako. Dahil ako ay researcher at napakaraming sinusulat at mga documentation na ginagawa sa aking mga client, no? Sa mga local government units, sa mga mayor, governor at mga punong barangay sa iba't ibang lalawigan na nagsisilbing social enterprise or civil society organizations consultant, no? Kaya yun ang aking focus at halos kapiling ko sa loob ng 24 oras sa aking laptop na hindi tumatayo, ano? Kaya yan, ganyan ang nangyari, ano? Naging butete tayo, no? So ngayon ko na nailabas itong larawan na ito actually, no? Okay, balik tayo riyan, ano? Ang aking sakit, mga ka-low carb, sabihin natin ganito. Magbabanggit ako ng ilang personal testimony kung paano nagsimula si Uncle Justin, ano? Sabi ko nga, dati tayong 85 kilograms at hanggang sa umabot ako ng 60. Doon sa first 3 months ko siguro ng low carb, from 83 to 85, bumagsak ako ng 60 to 65. Ang pinakamababa ko ay 60 kilograms, no?
At naglalaro na yon ng 60, 65 hanggang 70. Umabot naman ako ng 70, pero na-maintain ko yung 65 to 68. No? Ngayon ay 67 ako, no? Ang aking timbang. Sa mga period na yan, mga ka-low carb, ang aking karamdaman ay hypertension at hyperthyroidism. No? At ang aking hypertension, kumbaga yung aking blood pressure ay 150 ang aking blood pressure, no? At ang pinaka yun ang peak ng aking blood pressure, no, mga period na yon. At umabot ako sa yugto na halos ma-stroke ako sa mga panahon na yan. Isang madaling araw na nagising ako around 5 a.m. in the morning at nag-jingle sana ako patungo sa CR, pero hindi ako makatayo at tumiikot ang aking paligid. Ano? So, mabuti na lamang at nagising si Mrs. at na-determine niya agad na ako ay high blood at nag-BP agad siya. Yun nga, natuklasan nga na 150 over, I think over 100. Ano? Ang aking blood pressure period na yun. Ano? At siyempre, nung ako ay magpakonsulta na sa ating kaibigang doktor sa Philippine Heart Center, na-determine nga na meron tayong hypertension. At the same period, natuklasan din na ako ay mayroong hyperthyroidism. So sa parehong sakit na ito, I think 2016 yan, 2016 yung hyperthyroidism. Late 2015 to 2016, doon yung determination ng aking kalagayan, no? Kalusugan, yung health situation ko. At from then on, inom ako ng daily maintenance. No? Binigyan ako ng aking doktor, mga ka-low carb, ng maintenance para sa blood pressure. Ang brand ng gamot na ito ay Micardis. No? Itong Micardis, kung nagkakamali, 50 grams, 50 milligrams, I think, ano? At isang beses ito daily, no? At yung aking sakit naman sa hyperthyroidism, idagdag ko lamang na ang katangian ng hyperthyroidism ay voluntarily bababa, no? Babagsak ang iyong kalusog, ang iyong parang pumapayat ka, no, ng kahit na ikaw ay malakas kumain, ay bumabagsak ang iyong katawan, ano? At ganun nga nangyari. At binigyan din ako ng daily maintenance para dito sa hyperthyroidism. Ang tawag doon ay Tapazole, no? Itong Tapazole ay 3 beses kong iinumin ito. Umaga, tanghali, at sa gabi. No? Every after meal, yun ay iniinom ko. No? In short, yung dalawang karamdaman ko na yon ay merong katumbas na dalawang daily maintenance ay ininom ko yan mula 2015, 2016 hanggang 2022. Dahil nagsimula na akong mag-practice ng low carb nitong July 28, 2022. At ito nga ang pangatlong taon na anibersaryo ng inyong lingkod na nag-practice ng low carb. Okay. At nabanggit ko kanina na ang aking dating sukat ng bewang ay 38 hanggang 40, no? Ngayon, ang aking waistline ay 34. 34 ang aking waistline ngayon at accordingly, ito ay tama naman sa aking height na 5'7". No? Ang aking dating timbang ay 85 kilograms, ngayon ay 67. So, 67 ang aking timbang sa height na 5'7", at ang aking waistline ay 34 inches. No? Ang aking ideal weight ay ang aking weight ngayon na 67 ay nasa range ng ideal weight. Dahil minimum
ng 56 kilogram hanggang 70 kilograms ang range ng ideal weight natin. Ano? Kaya sabihin natin healthy. In general, very healthy ang ating kalusugan. Ano? Ngayon, ano ang mga breakthrough dito sa mga karanasan natin na ito? No? Iksiyang ko ang kwento ko ng dito. Nakita ko ay nasa virtual studio na si Doc Rico at pagkatapos ng aking presentation dito sa personal testimony, Doc Rico ay iimbitahan na natin siya dito sa ating live stream. Ano? Okay. So napakadali nitong aking karanasan mga kalokab sapagkat number one, sumubok agad ako. No? Noong ako ay fully makonvince na ang low carb ay isang scientific process para ituwid, iwasto no? Ang ating metabolic health, ay agad akong nag-practice. No? Nang personal, initially sa aking sarili, no? Nag-practice ako ng, nung makumbisi ako, sinimulan ko agad na mag-practice nito. Bagamat, after ng 2 linggo, ay kumuha ko ng, sabi natin, low carb coach, at 2 low carb coach, isang doktor, low carb doctor at isang kanyang kapartner. No? Kilala nyo naman itong si Doc Brian at si Kuya Gibo. Sila ang dalawa ang tumulong sa akin sa unang 6 na linggo ng akin tinatawag na healing process. No? Okay, so ang mga basic na mga panuntunan sa low carb ay habang may nagko-coach sa akin, tayo ay patuloy din nag-aaral. Ano? By nature kasi tayo ay marunong sa pagsasaliksik, research ang ating naging skills upon graduation sa kolehiyo at ito yung ating nagiging expertise at hindi ako nag-rely mga ka-low carb sa mga impormasyong nakukuha sa Google. No? Sapagkat simulat sa pool, ako bilang researcher, ay nalalaman ko na ang mga impormasyong nakukuha sa Google ay half truth, half lies. No? Mas marami dyan ang kasinungalingan kaysa katotohanan. So, kailangan maging critical tayo doon sa pagkuha ng mga impormasyon sa Google network na yan. No? So, ang ginawa ko ay pinuntahan ko yung mga YouTube channel ng mga kilalang kilalang low carb at keto genic practitioner na local at sa mga dayuhan. Ano? At mas credible yon sapagkat in-explain nila yung sarili nilang mga research at mga sarili nilang karanasan. Ano? Kaya nangyari mga ka-low carb ay sa loob ng 6 na linggo. Itong karanasan ko na ito ay nangyari sa loob ng 6 na linggo, na reverse, nawala, naging normal ang aking BP, umabot ito, naglalaro ito sa 95 to 110. Ano? Ganon ang range niya. Pinakamataas na yung 110, karaniwan yung 95, 97 ang aking BP. At ang description ko dito ay BP ng isang high school, ng isang kabataan. Ako ay isang senior citizen na, ngayon ay 67. In fact, ako ay 68 next month na. At ako ay nagkakaroon ng blood pressure ng isang high school. No? So yun ang napakabuting tagumpay para sa akin dito sa nakalipas na 3 taon na nananatili ang isang malusog na blood pressure natin. Ano? Okay, so yun ang isang breakthrough na reduce, na-eliminate na yan at sabihin natin nawala at ang susi doon mga ka-low carb, doon sa mga nagtatanong at gusto malaman at sumusubaybay sa ating mga blog post ay ang susi dito ay hindi ang mga pills, hindi ang mga droga,
Hindi ang mga daily maintenance ang nag-alis ng ating sakit, kundi mga nutrient-dense food. Ang nutrient-dense food na tinutukoy ko rito, mga ka-low carb, ay ang karne. Ang lahat ng karne ay kinakain natin. Yung available, siyempre, accessible and available sa market, ay kinakain natin, including red meat. Ang red meat ay pinagbabawal ito ng mainstream doctors or mainstream healthcare system at sasabihan kanila ng eat in moderation. Ano? Okay, and number 2, ang pagkain ng isda. Lahat ng klase ng isda, lahat ng klase ng seafoods ay kailangan natin. Bahagi yan ng structure ng nutrient-dense food. No? Ganon din ang pagkain ng itlog. Kailangan natin kumain ng lahat ng klase ng itlog, including balot. No? Ay dapat natin kainin. No? On the average, natutunan ko, nagsimula ako ng 4 na itlog every day ang aking kinakain. Among other meals, kasama yan ng iba pang mga pagkain ko. At hanggang kalaunan, umabot ako ng 10 pieces of boiled egg o kaya sunny side up egg ang aking daily. No? At ang aking objective doon ay para ma-ensure na sumasapat ang aking protein intake. Ano? Protein, in fact, meron din siyang oil intake, fat intake, yung mga itlog na yan. Ano? Liban sa ang itlog kasi ay very accessible, mura siya, siyempre. No? At ang isang tray ay 30 pieces yun. I think 210 pesos lamang ang bili namin ni Gilio, no? Sa aming suking tindahan. Ano? At ano pa mga breakthrough dito, no? Ang nung simula, kumakain din ako mga ka-low carb ng gulay, ano? At bagamat mga slice lang ng mga salad in the main, at minsan kung mga ang pagkain ko ay fried o kaya mga inihaw, ay mga 3 slice lamang na pipino, no? Ang aking kinakain. At paborito ko rin kasi ang yung bell pepper, no? Yung sweet, yung bell pepper na sariwa, at yun yung kinakain ko every time na may mga fried o kaya prito na pagkain, ano? So yun ang mga kinakain kong isinasama ko sa pagkain ng gulay, ano? Bagamat unti-unti naaalis ko yung gulay sa aking pagkain at instead ay nagfo-focus ako sa mga animal-based na mga pagkain, ano? Karne, isda at maging itlog, you know? At siyempre natutunan natin mga ka-low carb, huwag kakalimutan ito, ang pagpili ng tinatawag na healthy fats, you know? Ang healthy fats ay kabilang dito, ang number 1 na healthy fat siyempre ay ang animal-based na fat and oil. Siyempre kabilang diyan, nangunguna diyan ang tallow mula sa baka, ang lard mula sa pork, at iba pang mga mantika mula sa mga hayop. Kabilang diyan ang chicken oil, ano? Lalo na kung tayo ang nag-process nito. Ang mga healthy fats naman na galing sa plant-based ay nangunguna dito ang coconut oil, ano? Maaaring gumamit din tayo ng virgin olive oil at avocado oil, pero mas mahal, ano? Mataas ang presyo nito at marami talamak dito sa market ang mga fake na mga olive oil at mga avocado oil, at mas madaling i-determine ang coconut oil kahit mabili mo ito sa market, ano? Hindi ako particular masyado sa mga brand. Lahat ng mga coconut oil na ginawa ng entrepreneurs natin sa market ay qualified yan, legit yan. Lalo na namumuo kasi ang oil na yan, ang coconut oil, kapag malamig ang kapaligiran, no? So iyon ang nutrient-dense food na binabanggit natin mga ka-low carb, ang nagpagaling, ang nag-reverse sa aking sakit, ano? Ang mga pagkain ng karne, ang lahat ng karne including fatty meat, ano? At ako ay
dating hindi kumakain ng lechon, ng liempo, ng crispy pata, ng chicharon, ng mga matatabang mga ulam, ay iyon ang aking kinain na. No? Ang lahat ng sinasabi ng mainstream doctors, ng mainstream healthcare system, ay ang kabaliktaran noon ang aking ginawa. Ano? Kaya't yun ang tinatawag kasi natin mga kalokar, huwag nyo kakalimutan ito ang nutrient-dense food tulad ng karne, isda, itlog ang tinatawag na healing food. Walang ibang healing food kundi ang mga yan. Sapagkat ang pagsusuri natin dito, ang pinaka-essential na macronutrients kung tawagin natin, ay dalawa lamang. Ano? Ito ang fat and protein. At ang fat and protein ang nagbibigay ng katuwang natin para sa healing process. Ano? At ang process na yon ay magaganap sa unang 6 na linggo. Doon sa 6 na linggo, kailangan stricto, no? Kailangan clean, low carb talaga ang ating ginagawa sa 6 na linggo na yon para matutunan natin, mabilis nating ma-reverse ang ating mga sakit. Idinagdag ko dito mga ka-low carb sa aking karanasan. Huwag kakalimutan ito, ano? Bago ko makaligtaan, 2 punto na lamang ang aking ibabahagi kaugnay nito. Number 1, from day 1, huwag kakalimutan uminom ng electrolyte. Ano? Itong komposisyon ng sodium, potassium, and magnesium ay mahalaga sa ating sistema sapagkat hindi kailangan nating mabalanse lagi ang ating electrolyte sa ating katawan sapagkat kapag nawala kasi ang carbohydrate sa ating sistema, nawawala, hindi nako-contain ang water sa ating katawan. Every time na umiihi tayo, ay nailalabas din natin ang sodium, potassium, at magnesium na mga electrolyte sa ating katawan. Therefore, kailangan nating i-replenish ito. No? Ako ay umiinom ng 2 hanggang 3 litro ng electrolyte. Lalo na kung ako ay merong activity ng exercise. No? Ang pinakahuli, nag-practice ako mga ka-low carb ng intermittent fasting after 6 weeks na. No? Bagamat sa pang 5th week ko, ay sinusubukan ko, ang una kong sinubukan na fasting ay 2 meals a day. No? Sinubukan ko yan, 18 hours at nakaya ko. In fact, ginawa ko 2 araw yon, ano? 2 beses na ginawa ko yon sa pang 5th week ko. At pagkatapos ng 6 na linggo na matapos ko yung program ng low carb healing process na ito, yung pang 7th week onward ay ginawa ko na siyang default meal pattern ko, no? At yun na yung ginawa kong araw-araw na sistema ng aking pagkain. Inalis ko na yung breakfast at ang aking unang meal ay 12:00 ng tanghali at ang second meal ko ay 6:00 ng gabi. So, na-practice ko na yan for the last, I think more than 2 years na 18 hours ako naka-fasting at ang meal eating period ko ay 6 na oras lamang. Ano? At yun ang malaking bagay na nag-sustain sa akin kung bakit nanatili yung aking kalusugan na very healthy ang ating kalusugan sa kabila ng mga pananakot ng mga mainstream doctors at mainstream healthcare system. Ay, delikado yan. Puro karne ang kinakain nyo, puro tabang kinakain nyo. Delikado, kawawa naman ang inyong ano tawag dito, ang kidney, ang inyong etc. No? Ang uric nyo, tataas, etc. Ang mga pananakot nila. No? At patutunayan ko yon sa inyo mga ka-low carb na hindi totoo yon. Yun ay simpleng pananakot lamang at higit na bumuti ang ating kalusugan. Ano? In fact, dito ay ipapakita ko, sandali na lamang ay may makakasama na natin si Doc Rico. Ipakita ko lamang sandali ang aking tinatawag na teka.
Ito, ano ba ito? Serology and Immunology. Ito ay, ito yung resulta ng aking laboratory test na ginawa nito lamang, July 19, July 19, 2025, Ito ang aking resulta ng serology and immunology. Ito yung kaugnay sa kaugnay sa thyroid, sa aking thyroidism, sa thyroidism, normal siya, normal mula ang thyroid, magpalit ako ng salamin para makita ko, mga ka-low carb. Ayan, ang aking thyroid stimulating hormone, kung tawagin ay TSH, ay normal, 10. Ang aking FT3 ay 4.79, normal siya, Ang normal value kasi ay 3 hanggang 6.8. Ang FT4 naman, 12 hanggang 22, at ang aking normal, ang result ko ay normal, 20. So talagang hanggang ngayon, after 3 years, ay normal ang aking thyroid, Ang aking laboratory kaugnay sa ano pa itong mga laboratory ko na ito. Actually, pati yung FBS ko, Ang FBS ko ay, HbA1c ay pasado, normal, 5.75, So, nasa normal range siya, Nasa medyo mataas na level siya sa normal range, pero ito ay very natural sa isang low carb at ketogenic practitioner, So yan mga ka-low carb ang ilang mga sharing natin at patunay doon sa mga laboratory natin na ginanap ito a week ago, At yung ating kinakatakutan ng mga doktor na cholesterol, normal ang ating cholesterol. Nasaan ba yung ating cholesterol? Normal lahat ito Ang cholesterol, mataas lang ng konti ito, At sabihin natin ganito. Sa ating mga low carb practitioner, huwag kayong mag-alala at huwag kayong matakot kapag medyo nag-elevate ang ating cholesterol. Total cholesterol ko is 210, mga ka-low carb. Ang normal value is 200, So tumas lang ng konti ng 10, Pero that is normal, natural sa atin 'yun. Hindi ka dapat magulat at pagtaka, At hindi yan ginagamot katulad ng magkaranasan natin sa mga doktor na mahilig mag-reseta at mamigay ng mga kwan. Ang total cholesterol ay normal, ang triglyceride, ang HDL, ang LDL, ang CREA, ang SGPT, SGOT, normal lahat 'yon. So yun ang aking patunay, mga ka-low carb. Ayun ang aking celebration, Ako ay nagdidiwang na pagkatapos ng 3 taon ay normal ang lahat na mga markers na ito ng ating kalusugan, including ang aking blood pressure ay nananatili, na blood pressure ng isang high school. Okay, so dito ang panghuling punto na babanggitin natin ay ang natural healing ay nagaganap sa balangkas ng low carb living at kailangan nating lumabas sa balangkas ng mainstream healthcare system sapagkat ang healthcare system natin sa kasalukuyan ay hindi siya tunay na nagbibigay lunas sa mga pasyente. Sa katunayan, ang kasaysayan ng mainstream healthcare system ay wala siyang napagaling na diabetic, wala siyang napagaling na hypertension, ng fatty liver, ng uric, ng gout, etc. Dahil ayaw nila talagang pagalingin ito at gusto nilang manatili tayong tigainom ng kanilang reseta at
na uminom ng daily maintenance ng habang buhay. So ito mga ka-low-carb, ang aking maikling presentation at sharing sa aking karanasan sa nakalipas na 3 taon na buhay low carb, no? At very every sabihin natin regularly ay ginagampanan natin ang isa pang tool ng ating wellness and longevity. Babanggitin ko sa huling bahagi, sa huling punto ng aking presentation ngayon, bago tayo dumako sa susunod na bahagi, ay mahalaga ang 5, sabihin natin 5 pundasyon ng ating lifestyle. Ang number 1 foundation ay ang low carb. Ang number 2 ay ang intermittent fasting. Ang intermittent fasting ay gawin natin ito pagkatapos na tayo ay masanay na sa low carb at maging fat adapted na, and that is after on the average 6 weeks ay magiging fat adapted na tayo. Pwede na nating i-practice ang 1 meal a day, 2 meals a day, or maging 1 meal a day. Ang number 3 pillar or foundation ng ating wellness and longevity ay ang pag-exercise. No? Ang aking sinisikap na matutunan ay ang strength exercise o resistance training 3 beses sa isang linggo or every other week. Katulad ng planking, ng squatting, minsan nagda-dumbbell, nag-weights tayo, stationary jogging. Kapag magandang panahon ay naglulunsad tayo ng 1 oras na walking together with Giliw. So yun ang ating mahalagang gamot din. Ano? Ang exercise ay medicine. Ang pang-4 na pundasyon ng ating lifestyle ay ang pagpapaaraw. Napakahalaga ang 30 minutes on the average sa pagpapaaraw araw-araw sa umaga, no? Sapagkat ang pagpapaaraw is also a medicine. At ang pang-5, huwag kakalimutan ito mga ka-low carb, ang pagkakaroon ng sapat na tulog, ang quality sleep, no? So 5 ang mga pundasyon na yan ang tinatawag ko na pillars of lifestyle. Ang low carb, kung low carb lamang ang ginagawa mo at hindi ginagawa ang iba, hindi yun ang isang holistic na lifestyle. Kailangan natin ng isang holistic at preventive na lifestyle, at yun yung 5 sangkap na ito, 5 pundasyon na ito. Ano? Okay. At siguro magkakaroon tayo ng isusulat ko itong karanasan na ito para sa mas malawig na point by point na matutunan ng ating mga ka-low carb. Ano? So, damako tayo sa ikalawang bahagi ng ating program ngayon at imbitahan na natin si Doc Rico. Si Doc Rico, nainip na si Doc Rico. Magandang gabi, Doc. Hi, magandang gabi. Sa iyo, Justin. At saka sa inyong mga sa ating mga followers. Oo. So, magandang gabi sa inyong lahat. Naririnig ba ako? Malinaw? Malinaw. Sige. So, magandang gabi sa inyong lahat, sa mga followers mo, Justin. At sa iyo mismo, magandang gabi. At congratulations sa mga magaganda mong laboratory results, no? Maraming salamat, Doc. Ano? Okay, ngayong gabi, Doc, ay gusto kong inihiling namin na magbigay ka ng iyong mga pananaw kaugnay sa punto ng pre-diabetic. Ito ba ay isang real diagnosis ba? Or ito ba ay isang trap lamang ng mga negosyante, lalo na mga pharma industry, no? So siguro in brief at precise and concise description, ihilingan ka namin ng iyong pananalita kaugnay dito sa pre-diabetic na tinawag na stage ng mainstream. Share ko lang itong isang slide, ha?
Okay. para magkaroon tayo ng illustration. Image file. Ay, paano ba yan? Ito. Nakikita mo ba? I-add ko? Paki-add nga yung insulin resistance. Yung yan. So, ang diabetes kasi, no, nadadiagnose yan. Nakikita niyo yung pointer ko? Yan, dito nadadiagnose ang diabetes pag more than 126 milligrams na siya or more than 7 millimoles per liter in international units, no? Noong araw, nung nag-aaral pa ako ng medisina, ang cut-off ng diabetes diagnosis is 140 milligrams. 140. So habang nag-evolve ang diagnosis, ibinaba po ito sa 126. Kasi nga po, nakikita rin nila na sa 140, medyo dumarami na yung dumarating na komplikasyon. So, naibaba yung cut-off criteria for the diagnosis of diabetes. Type 2 diabetes yun. Ngayon, nagkaroon din ng bagong diagnosis, yung pre-diabetes. Yung pre-diabetes naman, ang cut-off nun, 100 milligrams hanggang 125 milligrams dito. So, kumbaga dito yon, no? 100, 1 to 125, no? Sa bagong criteria. So, ano lang po yan, mga arbitrary numbers para ma-categorize kung meron na kayong type 2 or pre-diabetic pa lang. Pero sa totoo lang po, ang diabetes, ang type 2 diabetes, part po yan ng mas malawak na disease po, yung tinatawag na metabolic syndrome or insulin resistance. Even before maging pre-diabetic kayo, actually masasabi na rin na yung karamihan ng mga pasyente na kahit wala pang, kahit hindi pa tumataas yung blood sugar nila, meron na silang tinatawag na insulin resistance, tulad ng mga merong high blood, no? Yung merong fatty liver, yung merong lumalaki ang tiyan, no? Yan po yung tinatawag na metabolic syndrome. Dapat po nga tawag dyan pre-diabetes, yung insulin resistance na yan, no? Dito, yung sa makikita nyo dito, ang katawan po natin, natural na nagpo-produce ng insulin, itong green line, no? Dahil magaling ang katawan natin mag-compensate, pag kumakain po tayo ng matataas ang carbohydrates, no? Kaya niya pong ipanormal yung blood sugar. Kaya lang, mataas na yung insulin natin, no? Tapos, eventually, magkakaroon tayo ng tinatawag na insulin resistance. Kaya yung pre-diabetes, diabetes, mga arbitrary numbers po yan, para lang masabi na meron tayong pre and type 2 diabetes. Ang problema lang po kasi sa mainstream treatment ng medisina natin sa ganyang sakit, ang focus sa blood sugar. So ngayon ang focus din, pababain ng blood sugar sa pamamagitan ng mga gamot, no? Kung ang gagawin sana nilang focus, kahit ba ganyan ang diagnosis na gawin nila, pre or diabetes, no? Dapat ang focus sa nutrition, yung tinatawag nating low-carb nutrition and intermittent fasting. Kasi po, sa ganyang pamaraan, mare-reverse po natin yung mga condition ng metabolic syndrome or insulin resistance. Kasama na dyan po yung type 2 diabetes, una-una, yung hypertension, no? Tulad ni Justin na dating namikardis, natanggal niya, no? Yung mga may fatty liver, yung may mga arthritis, hindi po gamot ang solusyon. Pagpasamantala, maaari kailangan natin para mapababa natin kaagad, para hindi naman tayo ma-stroke or takayin sa puso.
Pero ang long-term solution po ay nutrition, low-carb nutrition, and intermittent fasting. No? Kasi ang pinaka-main problem po, yung excessive na pagpuproduce ng insulin na eventually magde-develop tayo ng insulin resistance. Yan po ang nagkukos ng inflammatory changes sa katawan natin. Yung insulin, excess insulin. Kasi any hormone po, pag sobra ang gawa ng katawan natin, nagkukos ng disease. No? Pag kulang, disease. Pag sobra, disease din. So, para mabalansi yan, yung pagkain po natin, tanggalin po natin yung mga nagpapataas ng blood sugar. Yung mga processed foods, refined sugar, at yung sobra-sobrang pagkain ng mga starters. No? Kaya, ang nangyayari, puro gamot ang binibigay na solusyon. Parang lip service na lang ang nutrition, ang tinuturo pong nutrition, ano? Eat frequent meals. Small frequent meals ang turo ng mainstream medicine. Tapos hindi man lang binabawal yung carbs, no? Na kahit na ordinaryong complex carb yan, kahit yung rice or brown rice, rice is rice kasi nagiging glucose pa rin yan pag yan na-digest. Dito pa nga lang sa bibig, through the action ng saliva natin, nagiging glucose din. Eh. Pag dumating pa yan sa stomach at intestine, glucose spike ang ibibigay niya. No? Yung bread, no? Kahit ba wheat bread yan eh. Yung mga iba pang mga starches, yung mga kamote, patatas, no? Carbs pa rin yan. Patataasin yan ang blood sugar natin. So, para talagang maiwasan ang diabetes at ma-reverse ito, kailangan po talaga natin tanggalin. No? Maaring sa simula, total tanggal, pero eventually, pag na-develop ulit yung, bumalik ulit yung tinatawag natin insulin sensitivity, meaning hindi na ganun kataas yung pag-produce natin ng insulin, bumaba na siya sa normal, no? Pari sigurong later on in life, makakatikim ulit tayo ng pakonti-konting carbs, no? Pero very limited na. Hindi na yung tinatawag na, hindi dapat po yung, pagkaroon ng pasyente ko kasi siya, Doc, pwede bang mag-cheat? Sabi ko, hindi ko kayo totally pipigilan, no? Pero kung mag-cheat man kayo, cheat meal, hindi cheat day or cheat week. Kasi pag sumagal na, bumabalik na ulit yung vicious cycle. Di ba? Kung mag-cheat man kayo, mas maaga pa rin low carb, no? Low carb pa rin, no? Up to 100 grams. Pag na-heal nyo na po yung sarili nyo, kailangan heal muna bago mag-cheat. No? Okay, may gusto akong i-clarify, Doc, para sa ating mga taga-subaybay. Ano? Nakagisnan natin yung tawag ng mga doktor ng mainstream health industry. Ipahintulot mong gano'n ang aking description sa mainstream doctors na karaniwan tinatawag nila kapag nag-lab test na sila at lumitaw yung above average na sukat ng kanilang dugo or FBS, ay tatawagin nilang ikaw ay pre-diabetic. At kapag tinawag nilang pre-diabetic na ang isang pasyente, kasunod nito ang pangamba na mararanasan ng pasyente at agad-agad ay tinatanggap niya ang resetang ibibigay ng doktor para inumin na niya di umano para hindi lumala at iyon ay habang buhay na niyang iinumin. In particular dito yung metformin. Ito yung paborito nilang ibigay sa mga pasyente. Dapat ba ang ganon, Doc? Or ano ang nararapat na hakbang? Doc Rico? Sa mga pasyente ko kasi, pinapaliwanag ko yung mga consequences, no? Pag hindi nila binago yung kanilang pagkain. Oo nga, may option tayong gumamit ng metformin, although it is one of the oldest and safest drug for diabetes, pero
kung makokorek mo naman yung nutrition mo, hindi mo kakailanganin ng metformin. Hindi mo kakailanganin siya. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang maging diabetic or pre-diabetic. No? Napakaagang maaga pa mo kaagad yan para hindi lumala into full-blown type 2 diabetes with all its consequences of yung complication niya, no, sa puso, sa kidney, sa mata, sa mga fingers and toes, no. Pwede namang hindi ka agad mag-metformin, no. Basta makakasunod siya sa tamang nutrisyon, no. Kanya lang ang mga pasyente iba-iba eh. Merong madaling turuan, merong medyo matitigas ang ulo. Gusto pa sa Dok, gamot na lang. Yan. Alam ko na yan. Alam ko bawal ang sugar. Alam ko kailangan bawasan ng rice ko. Pero hindi niya alam, kailangan niya talaga tanggalin totally para makorek yung problem ng diabetes. Kahit yung hypertension, no? Kasi insulin resistance din yung hypertension eh. No? Kaya mong manormalize ang blood pressure mo without medication. Just following a low-carb and intermittent fasting lifestyle. Pwede. Kaya lang kailangan makinig si pasyente. Ako, meron ko isang pasyente dyan eh. Taga-Antipolo. Matagal ko nang tinuturuan. Ako parating bumabalik sa dating gawin. Na very recently, naresetahan na ng dalawang klaseng insulin. Long-acting and short-acting. Dahil nag-aatubil siya, gagamitin ko ba ito? Bumalik tuloy sa akin. Sabi ko, hindi mo kailangan yan. No? Sige, pwedeng bumalik ka muna sa metformin para tulungan ka habang inaaboy mo na yung rice mo. No? So, binalik ko lang uli siya sa metformin, tapos hindi ko pinatuloy yung kanyang mga resetang insulin, no? Dalawang klase. At saka meron pa siyang statin, no? Gamot sa cholesterol, etc. Gamot sa uric acid, Febuxostat. Ang daming ibibigay sa yung gamot. Pag nakita sa laboratory mo, mataas uric acid, mataas ang cholesterol, etc. Bawat taas ng laboratory mo doon, may katumbas yun na gamot. Pero pag ginawa mo yung low carb, isa lang ang gagawin mo. Low carb nutrition, intermittent fasting lifestyle. Lahat yun bababa. Pati uric acid, pati triglycerides. No? Nawawala ka agad. Nawawala. Gumagaling ka. Na-avoid mo yung lifetime maintenance. No? Kasi ang nangyayari dyan, nagiging cash cow lang tayo ng mga pharmaceutical industry. Para tayo nagdi-deposito sa kanilang bank account. Month after month, na hindi naman tayo gumagaling. No? Pero pag ginawa mo yung low carb, intermittent, meron kang paggaling. Para masabi mong gumaling ka, kailangan natanggal mo yung gamot mo eh, di ba? Eh kung naka-lifetime medication ka, hindi ka gumagaling yan. Sa totoo lang. Nasusuppress lang yung mga high blood mo, nanonormalize siya, pansamantala. Pero pag tinanggal yung gamot, tumataas naman ulit. Ganun din sa blood sugar. Pag tinanggal mo yung gamot na yun, tataas ulit blood sugar mo. So, ibig sabihin, hindi ka gumagaling. Okay, maraming salamat Doc Rico, no? At hilingan kita ng panghuling pananalita sa gabing ito bago ka umalis sa atin, at encouragement at inspirational message siguro para sa ating mga low carb practitioners and followers sa Life Without Rice movement. Go ahead, Doc. Ang kailangan lang, ang una-una natin gawin, mindset eh. Mindset na kaya natin itong gawin. No? Kasi lahat ng bagay nagsisimula sa ating imahinasyon, sa ating isip. Kung ang isip natin, hindi natin kaya, talaga hindi natin kaya. Pero kung iisipin natin na kaya natin, magagawa natin yan. No? Lahat ng bagay nagsimula dito. Plano ng bahay, nagsimula sa ating isip. Tapos ginawa sa plano, tapos in-apply, in-implement. Ganun din po dito sa ating low carb and intermittent fasting lifestyle. Kailangan po magsimula sa mindset. Pagka nagawa po natin yan, madali po natin
mai-implement yung ating para sa ating kalusugan, no? Okay, maraming salamat, Doc Rico. At hanggang sa muli, meron akong ongoing negotiation at talk with some civil society organizations, Doc. At may proposal akong tawagin ay Sigla at Lakas or Siglakas in partnership with civil society organizations. Pwede ba kitang maimbitahan minsan sa mga health forum ng mga organizations na ito sa grassroots? Siguro by August, no? Meron tayong ongoing ngayon na partnership with civil society organizations sa Quezon City at ganon din sa Jesus is Lord Christian Church dito sa Marikina Heights, ano? At nag-inventory ngayon sila ng kanilang mga members na merong na metabolic disorder, at ang susunod namin gagawin ay yung mga schedule ng mga forum na ito, mga 1-hour forum siguro. So i-advise kita, Doc, kung libre ka para sa ganitong empowerment activity ng ating mga kababayan na nasa grassroots. Okay lang po ba yan? Welcome ako dyan. Basta makakapag tayo. Actually, meron akong tawag dito, concept paper na supposedly ay magkakaroon ng MOA, Memorandum of Agreement between Life Without Rice Movement at particular CSO, ay bigyan kita ng kopya for your reference at hingan din kita ng iyong advice regarding dito. Ang susunod kong gagawin, Doc, ay gusto kita makapartner dito yung mga LGU, no, sa mga local government units, in particular sa mga barangay, ano? Kasi may mga open-minded na mga barangay officials, punong barangay, na bukas sila sa ganitong paraan ng pangangalaga ng kanilang mga constituents. At yun yung ating inihanda. At minimum ay magkaroon ng barangay resolution supporting the low-carb practice sa kanilang barangay. You know? Eventually, siguro magkaroon sila ng ordinance sa barangay level. So, ganun yung ating nakikita na magiging trust ng ating 4th year na buhay low-carb dito sa Life Without Rice Movement. Maganda yan. Kasi ang ating gobyerno, hindi niya sinisimulan yan. hindi natin maasahan ng gobyerno talaga, no? hanggang mga structure lang, no? Okay, maraming salamat, Dr. Rico Santos. Si Doc Rico, mga ka-low-carb, ay ang ating low-carb doctor sa Life Without Rice Movement. At magandang gabi, hanggang sa muli. Padayon, Doc. Salamat sa invitasyon. Thank you. Okay, mga ka-low-carb, yan si Doc Rico Santos, no? At si Doc Rico ay 8 taon na nagpa-practice ng low-carb so far, ano? At isa siya sa mga pioneer na mga leader sa bansa, no? Sa Pilipinas sa pag-practice ng low-carb and intermittent fasting, ano? At ang lahat ng mga low-carb Life Without Rice Movement members natin na gusto magkaroon ng konsultasyon sa kanya, maaring face-to-face doon sa kanyang clinic ay nandyan sa harapan ng health center sa Marikina City, ay o kaya pwede rin naman ang online, ano, sa pamamagitan ng video consultation ay tumatanggap din siya sa ganong services, ano. So ipaalam niyo lamang sa akin, mga ka-low-carb, mag-PM lamang kayo kung nais niyo makipagkonsultahan sa kanya, at schedule natin ang inyong slot regarding that, ano. At maging sa ating GC at mga page ay pwede niyong ipaalam sa ating mga moderators at mga admin doon para may takda ang schedule
ng inyong consultation, ano, ng low carb consultation kay Doc Rico Santos ng anumang metabolic disorder na nararanasan nyo, no? At i-reverse natin ito, tutulungan natin na ma-reverse ang inyong mga karamdaman. Okay, sa ating pangatlong bahagi ng ating kwentuhan, mga ka-low carb, ay dumako na tayo dito sa pag-shoutout sa ating mga followers, no? At nakasubaybay ngayong gabi at babasahin natin ang kanilang comments, ano? Na natin si Junie Plaza, good evening sir, sabi niya, no? Good evening din, Junie. Ganon din kay Ace Amigo Hason, no? Good evening sir, be blessed. Good evening din sa iyo kay Marites Trinidad. At ayan, tinag niya ang kanyang kaibigan siguro. Si kaibigan natin si Marites Trinidad at ito ang eksperto sa pag-practice ng 72 hours water fasting. Ano? At interviewin natin siya sa susunod ng mga pagkakataon. Ano? Kay Bebot Magpantay, ang ating moderator sa ating mga page. Good evening po sa lahat, sabi niya. Ano? At ang isa pa ay si Cyrus Samisola. Good evening, sir, sabi niya. Ano? Ganon din, mention natin si Shirley Morales. Good evening to Sir Justin. Watching here. Where is that? Aklat, tiga-aklat si Shirley. No? At sino pa? Bigyan din natin si Jomel Delfino Fabricante. Good evening, Uncle Justin. Watching from Parañaque City. Okay, salamat sa inyo. Kay Neddy Taberdo, ang ating masipag din na moderator. Good evening po. Happy 3rd anniversary sa Life Without Rice movement by Akel Yasin. Maraming salamat, Neddy, sa pagbati na yan. At kay Abraham Besinio, no? Watching from Bicol, ang ating masipag din na moderator ito. No? Ganon din kay Junie Plaza. Muli ay nagbabanggit siya na biblically po kasama din ito, ano? Biblically, ano? Sabi niya. No? Kay Henry Satrain, good evening po, Uncle Justin, sabi niya. Okay, so may dagdag si Junie Plaza, healing mode, ketogenic 0 to 20 grams ng carbs per day, mostly high fat, high protein, and optional ang fiber. So binabanggit ni Junie rito yung yung nutrients dense na pagkain at yun yung kailangang food intake ng bawat low carb practitioners para sa mabilis na healing process natin. Salamat, Junie, sa iyong sharing. Kaya may dagdag din si Bebot Magpantay. Yes, low carb don't violate God's design. In fact, ito rin ang nais ng Diyos para sa tao. Una, walang sugar cane sa Bible. Hindi plano ng Diyos na kumain tayo ng sugar. Second, fats is OT, people favorite food. Okay, maraming salamat, Bebot, sa iyong sharing. I agree. No? So, nag-mention pa siya ng verses dito. Isaiah 25, verse 6 at Nehemiah 8, verse 10. No? Okay, thank you, Bebot, muli. No? May dagdag si Junie. No? Agree po, 6 weeks. The rest, maintaining na lang. I'm on my 3 years and 8 months in strict low carb and intermittent fasting, to be exact. Oh, that is isang patunay na yan na guaranteed that nagpabuti ng ating kalusugan. Congratulations din sa Junie sa iyong papunta ka na ng 4 years sa iyong practice ng LCIF. Maraming salamat sa iyo. Kay Susan de la Cruz, watching from Caloocan. Ano?
Ganoon din, i-shoutout natin si Sherella Ligwayan Malwenda watching from Taguig. Okay. At nabanggit si Bebot. Sabay tayo, November 2021. Ayun. So, nagkatukuyan na, no? So, mga 4 years na sila, no? At bumati ulit si Bebot. Good evening, Dr. Rico, watching from Riyadh. Si Bebot Magpantay ay nasa Riyadh siya ngayon. At isa pa dito si Christopher Obrique Casabal. Hello sa ating lahat, sabi niya. No? At maraming salamat Christopher sa iyong paglahok ngayon. Tingnan natin, i-browse ko lamang, i-refresh ko lamang ito kung meron pa tayong hindi napapa-shoutout na ibang mga followers. No? Pero tayo ay lumagpas na ng 10 minutes. Ngayon ay 8 o'clock and 10 minutes na. No? So lumagpas na tayo sa ating usual 1-hour program ngayong gabi. No? So sa ating pagwawakas. No? At ang ating programa ngayon na kung tawagin ay 3 taon ng radikal na pagbabago. Ang tema ng ating 3 years low carb anniversary ngayong gabi ay 3 taon ng radikal na pagbabago. Radikal na pagbabago ang ating piniling termino sapagkat hindi uobra dito ang urong sulong at 1 buwan na naglo-low carb, ang kasunod na buwan ay balik na sa dati. Umabot siya ng 1 taon na naglo-low carb, kunyari nadapa, ay bumalik na uli siya sa dati at naging carb eater na siya. So sa atin, kailangan ng pinakamahalaga dito, kaya tinawag ko ito na radikal na pagbabago sapagkat sa loob ng 3 taon na ito ay na-radicalize ang ating pananaw at konsepto. No? Ito yung madalas kong sabihin mga ka-low carb, yung paradigm shift, yung dati nating pananaw na tayo ay takaw pa at carb eater pa, ay kailangan iwaksi ito at i-shift natin ang ating pananaw doon sa low carb at high fat diet na balangkas ng pag-iisip. Sa atin ay mahalaga na ang framework, ang framework ng ating pag-iisip ay kailangan nating pagtibayin, parang pundasyon ito. Maglagay tayo ng tamang pundasyon na ang pundasyon ng ating low carb living ay number 1, nutrient dense ang salalayan ng ating pundasyon. Pag sinabing nutrient dense mga ka-low carb, ay pangunahin dito ang mga animal-based na mga pagkain. Ang karne, ang isda, ang itlog. At mga healthy fats, lalo na ang animal-based. May mga plant-based na option din tayo katulad ng coconut oil, pero ang tinatawag natin na macronutrients bilang pundasyon ng ating principles and application ng mga protocol dito ay ang 2 macronutrients na binanggit ko kanina sa aking post na fat and protein. Ang fat and protein lamang ang macronutrients na nagbibigay sa atin ng tinatawag na healing, tumutulong sa atin sa healing process. At ang mga nutrient-dense food na ito ay nakatuon doon sa fat and protein. Ang iba pang mga pagkain tulad ng mga vegetable or fiber or carbohydrates, in fact, hindi kailangan sa ating sistema kahit na 1 butil ng rice ay hindi kailangan ng ating sistema. Mabubuhay ang tao na wala ang carbohydrates. Ganon din ang mga fiber, ang mga vegetable, hindi sila mga essential na mga food. Bagamat maaari silang kainin dahil mga low carb sila, subalit ang pundasyon na gusto kong i-impart sa ating mga followers at miyembro ng Life Without Rice movement ay dapat alinsunod doon sa tinatawag na 2 pangunahing macronutrients.
ang fat and protein. Ang iba pang mga pagkain na walang contribution na i-contribute doon sa fat and protein ay non-essential. Ang essential lamang ay fat and protein. Kung ganoon, kung nauunawaan natin yung mga pundasyon na yon, ay hindi tayo maliligaw. At ito ang mga salalayan ng ating lifestyle na sinasabi natin kanina, na hindi dapat tayo lumalabas doon sa framework ng ganitong pananaw. At radical change, radical na pagbabago, ang ating kailangang ilagay sa ating sarili, sapagkat tayong mga Pilipino bilang agricultural country ay mahilig kumain ng mga gulay, may nakagisnan nating kumain ng sandamakmak na mga kanin at mga root crops, at yun ang aalisin natin. So yan ang isang radical na pagbabago sa ating sarili. Yun ang revolusyon sa ating sarili, at yun yung health revolution. Kaya naman ang Life Without Rice movement, mga ka-low carb, mga taga-subaybay, ay isang kilusan ng mamamayan na nagnanais lumaya sa daily maintenance at gumaling ang mga metabolic disorder ng masigla, ng malakas, at ang wellness and longevity ay tunay na makamit ng mga mamamayan Pilipino hanggang sa grassroots. Kaya muli mga ka-low carb, ito po si Uncle Justin, nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay ngayong gabi at paglahok ngayon sa ating selebrasyon sa ika-3 anibersaryo ni Uncle Justin sa practice ng buhay low carb. Maraming salamat sa inyo hanggang sa muli. No? By the way, bago ako magpaalam mga ka-low carb, ay i-anunsyo ko ang ating ilalabas na pangalawang ebook, ang Hypertension, na isang ginawang billion dollars scam, ano, na negosyo ng mga big pharma ito. Ilalabas natin ito by August 22. At gusto nating maglabas din ng pangatlong ebook pa bago matapos ang taon. Yun yung tinatawag na Low Carb Intermittent Fasting 101, at ito ay Filipino, itong Filipino version, ano? At ang ongoing natin ngayon na ikalawang ebook na ilo-launch ay ang Hypertension, The Myth That Made Billions, no? At yun yung ating ilalabas by August 22. Itong isa pang announcement natin mga ka-low carb ay maglalabas din si Uncle Justin ng parang general outline, parang gabay kung paano maitayo ang mga chapter ng Life Without Rice movement sa bawat lokalidad. Ano? Chapter, territorial chapter, o kaya sectoral affiliation ng Life Without Rice movement bilang chapter sa mga organization katulad ng Women's Organization, ng Solo Parent, ng Senior Citizens Association, ng Youth, ng mga Senior, at iba bang mga organizations nationwide. So gusto nating maging malaganap ang kilusan na ito hanggang sa grassroots, at gagawin natin yan in action online at offline. No? So muli, maraming salamat mga ka-low carb. Ito po muli si Uncle Justin. Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi at padayon.